Sa araw ng Pentecostes, binayayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkakaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Linggo ng Pentecostes, ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu upang patuloy na gumabay at sumama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Magpasalamat tayo sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob sa atin. Patuloy nating ipahayag ang ating mapalalangin. Naway ang mga ito ay ipagkaloob ng Diyos para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas.
Ipagdasal natin ang ating simbahan, naway patuloy itong maging instrumento upang ipahayag ang mabuting balita, ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa makaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Lumapag ang Espiritu Santo sa bawat apostol sa anyo ng dila ng apoy. Ito ang hudyat ng pagsilang ng bagong bayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit na animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan mula sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita nila ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileyong silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?"
Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at mga saklaw ng Libya na sakop ng Sereni, at mga nakikipanirahang mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong nilikha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot na nga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong nilikha, ang damdami kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Ang Espiritu ang siyang nagbubunsod upang ang lahat ay mapag-isa. Ang kanyang mga handog ay hindi dapat na magdulot ng pagkakahiwa-hiwalay, kundi pagkakaisa at kapayapaan sa mga pamayanan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang makamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang makasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. At happy birthday. Sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes o ang pagpapanaog ng banal na Espiritu. Ang linggo ng Pentecostes ay paalaala sa atin muli ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung naalaala pa ninyo ang ating mga ibanghelyo noong mga nakaraang linggo, bago si Jesus umakyat sa langit, ang sabi niya ay, hindi ko kayo hahayaang mangulila magpakailanman. Dadalangin ako sa Ama upang ipadala niya ang ibang patnubay, ang patnubay ng katotohanan. Nangako si Jesus na sa kaniyang pagbalik sa Ama, ay hingiin niya sa Ama na isugo niya ang banal na Espiritu upang ang banal na Espiritu ang siyang ating magiging kasama magpakailanman. Ito ay pagpapahayag ng dakilang pag-ibig
ni Jesus. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Sa kaniyang pag-alis, tayo pa rin ang kaniyang inaalaala. Tayo pa rin ang kaniyang iniisip. Hindi ko alam kung inyo na bang naranasan na kapag merong isa sa inyong mahal sa buhay na parang malapit nang bumalik sa Panginoon, yung parang naghihingalo na siya. Di ba mayroong iba ko inyong napapansin na he or she is still holding on. Parang mayroon pa siyang inaalaala. Meron pa siyang iniisip. Tapos kung minsan kinakausap natin at sinasabi natin na wag mo nang isipin yon, wag mo nang alalahanin yon. Kami na ang bahala. Na-experience po namin yan sa aming mother. Ramdam na ramdam ko na she is still holding on kasi mayroon pang isang bagay na hindi kami ipinapangako sa kanya. Sabi ko sa aming nakakatandang kapatid, parang iniisip pa rin niya si James, yung bunso naming kapatid. Kaya sabihin mo kay nanay na wag na niyang alalahanin si James at ang kaniyang pamilya. Tayo na ang bahala na magtutulungan kung paano matulungan si James sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sabi ng aming nakakatandang kapatid, sabi, Nay, wag mo nang iisipin si James. Kung gusto mo nang magpahinga, magpahinga ka na. Kami na ang bahala sa aming kapatid. Hindi namin pababayaan yan. We promise, hindi namin pababayaan yan. After 10 minutes, say rest in peace. Kasi parang napanatag na ang kanyang loob, na ang kanyang iniisip at inaalaala ay magiging okay na. Ganun si Jesus, kung inyong nai-imagine ang ating mga ebanghelyo, ganun na ganun si Jesus, hindi panatag ang kanyang kalooban. Naiiwanan tayo kasi mahal na mahal niya tayo. Na hindi tayo parang panatag sa ating buhay. Kaya bago siya umalis, sabi niya, hingiin ko sa Ama na ipadala niya ang banal na Espiritu. Kaya ang linggo ng Pentecostes ay pagsasakatuparan ng pangako ni Jesus na kanyang hingiin sa Ama na ipadala ang Espiritu. Kaya sa araw na ito, tayo ay pinaalalahanan ng pagpapadala ng Espiritu sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay tinanggap natin ang banal na Espiritu. Kailan? Kailan? Isinabi ko na ito nung isang taon. Noong tayo ay binyagan, tinanggap na natin ang Holy Spirit. We already received the Holy Spirit in the sacrament of baptism. At muli, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu, kailan uli? Noong tayo ay kinumpilan. Through the sacrament of confirmation, we receive again the Holy Spirit. At ang tanong ngayon ay, ano ang nangyayari sa Holy Spirit na tinanggap natin? Ano ang nangyayari sa Holy Spirit na tinanggap natin
noong tayo ay binyagan at noong tayo ay kinumpilan. Mga minamahal na kapatid, alam natin na ang Holy Spirit ang siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siyang ating liwanag, siyang nagpapatatag sa ating kalooban, siyang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. You remember the gifts of the Holy Spirit. Yan po yung papel ng banal na Espiritu sa ating buhay. The gifts of the Holy Spirit reminds us the role of the Holy Spirit in our life. Ang biyaya o ang kaloob ng banal na Espiritu ang kaniyang papel sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sana hindi natin nakakalimutan yung gift of the Holy Spirit na iyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So ano yung gift ng Holy Spirit? Ano yung kaloob ng Espiritu Santo? 7 po iyan. Yan po yung papel niya sa ating buhay. Una, siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, wisdom. Kakayahang makita ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos at pahalagahan ang mga espiritual na bagay kaysa makamundo. Diba, pag meeting natin, ano ang sinasabi natin? Isugo mo ang banal na Espiritu upang gumabay sa amin kung ano ang mga dapat namin gawin sa aming pagpupulong na ito. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang siyang mabibigay sa atin ng wisdom, ng karunungan, upang piliin kung ano ang kaniyang kalooban. So una is karunungan. Pangalawa, ang Holy Spirit ang nagbibigay din sa atin ng pangunawa, o sa in English, understanding, na maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Di ba may mga bagay kung minsan na nangyayari sa atin na hindi natin maunawaan? Ano ang sabi natin? Lord, ipadala mo naman ang Holy Spirit para maunawaan ko kung ano itong plano ng Diyos, kung ano itong nangyayari sa amin. So isa sa mga papel ng Holy Spirit ay to give us understanding upang unawa sa mga pangyayari sa ating buhay at sa ating paligid. Pangatlo, so una is karunungan, sunod pangunawa, pangatlo is pagpapayo, o sa in English, counsel. So yung pagpapayo, siya yung hiningian natin na magpayo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. At ang palagi niyang ipinapayo ay para sa kabutihan at para sa ikaliligtas. Ang pag-apat ay katatagan, o sa in English, fortitude. Katatagan sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Siya yung nagpapatatag sa atin. Diba, kung minsan pag ang dami-dami nating mga problema at pinagdaanan, ang sinasabi natin, Lord, patatagin mo ako para hindi ako sumuko at hindi ako mawalan ng pag-asa. So isa iyan sa role ng Holy Spirit sa ating buhay. Pinapatatag tayo. He gives us fortitude to have that courage to face the challenges and difficulties in life. Panglima is kaalaman, o tinatawag natin sa in English, knowledge. Kaalaman kung ano ang dapat gawin at kung paano gamitin ang mabiyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Pang-anim ay kabanalan, o tinatawag nating piety.
Ang kabanalan dito ay ibig sabihin ay may malalim na pagmamahal at paggalang sa Diyos na nagtutulak sa atin na maglingkod sa Kanya ng may kagalakan. Yung pagmamahal at paggalang sa Diyos na tumutulak sa atin na maglingkod sa Kanya ng may kagalakan. Hindi yung kabanalan na parang Santa Santita pero demonyeta. Hindi po yon ang kabanalan. Yung kabanalan, yung mayroong pagmamahal at paggalang sa Diyos na siyang umuudyok sa Kanya na maglingkod sa Panginoon na may saya at galak sa Kanyang puso. Yung masayahin na naglilingkod, makikita natin sa Kanya ang kabanalan. At ang katapusan ay pagkatakot sa Diyos o fear of the Lord. Mga minamahal na kapatid, ito yung makaloob ng banal na Espiritu na siyang kanyang naging papel sa ating buhay. Siya ang karunungan, siya ang pangunawa, siya ang tagapagpayo, siya ang nagpapatatag, siya ang kaalaman, siya ang kabanalan, at sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sa in English, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Ito yung role ng Holy Spirit. Ibig sabihin, pag meron tayo nitong 7, ay wow, perfect yung ating buhay. Kaya ang ating dasal sa Holy Spirit, nasada, palagi siyang pumarito sa atin upang magkaloob ng 7 ito. Para sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay, ay maging perfect, maging maganda, maging maayos, maging mapayapa ang ating buhay. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang birthday ng simbahan. At kapag pinag-usapan natin simbahan, hindi lang ito tumutukoy sa gusaling bato at gusaling kahoy. Kapag narinig natin simbahan, ito ay tumutukoy din sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, birthday nating lahat. Kaya happy birthday sa ating lahat bilang simbahan. Ibig sabihin, binigyan tayo ng buhay na nagmula sa Diyos. At ang buhay na ito ay hindi lang para sa atin. May misyon ang buhay na ito, di ba? May misyon ang bawat isa sa atin. At ang Holy Spirit ang siyang magbibigay ng kahulugan sa misyong ito. Kaya sa araw na ito, tayo ay pinaalalahanan na binigyan tayo ng buhay. At ang buhay na ito ay hindi lang saganang atin, kundi ang buhay na ito ay may misyon para sa bawat isa. Ipahayag ang magandang balita, ipadama ang pagmamahal ng Diyos, abutin ang mga nasalaylayan, paglingkuran ang hindi pa napaglilingkuran, mahalin ang hindi minamahal, patawarin ang hindi pa napatawad, pakainin ang mga nagugutom, pagalingin ang mga may sakit. Ang dami-dami nating misyon. At sino ang magbigay sa atin ng inspirasyon upang magampanan natin ang misyong ito? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Kaya sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat pagising natin, sa ating mga dasal, ang kaagad-agad din nating sabihin ay, Lord, sa araw na ito, isugo mo ang iyong Holy Spirit upang magbigay sa akin ng kaloob para magampanan ko ang aking misyon sa araw na ito. So pagising natin, di ba, ang una nating sinasabi, thank you for the gift of life. At pangalawa nating sabihin, isugo mo ang Holy Spirit upang gabayan ako na magampanan ko ang aking misyon sa araw na ito.
At ang Holy Spirit ang siyang gagabay sa atin upang magampanan natin ang ating misyon bilang isang simbahan na naglilingkod sa bawat isa, nagpapamalas ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos. Kaya palagi nating sabihin, "Come, Holy Spirit, come." At ibigay mo sa amin ang makaloob na ito sa aming pagmimisyon bilang simbahan. Amen. Amen. Magsitayo na po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya palagi ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kahinaan, upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay at pagmimisyon. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumaon na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Sa katahimikan ng ating mga puso, sabihin natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at panalangin. Pagdasal po natin ang ating pamilya. Ganon din ang ating bansang Pilipinas at ang ating mga benefactors at ang lahat ng mga tumutulong sa ating mission station. Ipagdasal natin sila. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad nung unang Pentecostes. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim na iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, iyong inilubos ang ginanap na pagtubos na iyong anak na si Hesu Kristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espirito'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espirito'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga minamahal na kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya palagi tayong lumapit at kumapit sa Kanya. Sa umagang ito, tawagin natin siya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na mapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Siluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Papuri sa'yo, Espiritu, diwa namin ay pagkawin mo. Papagalapin puso namin sa katotohanan ay akitin.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mabigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Hesu Kristo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo para sa ilang mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din po natin ang sponsor sa misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo po, ang sponsor naman ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Quasi Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Sa May 30 po ay ang closing or culmination ng Mission Station Flores de Mayo. Sa umaga po ay magkakaroon ng closing mass at First Communion. Sa hapon naman po ay magkakaroon ng prosesyon at Santa Cruzan sa ganap na 5 ng hapon. Susundan ito ng pagkokorona sa Mahal na Birheng Maria sa Woodcraft Covered Court. Hinggil naman po sa First Communion sa May 30, ito po ay para sa may edad 9 pataas. Ang mga sasali po sa First Communion ay dapat dumalo sa Flores de Mayo. Sa May 29 ay magkakaroon sila ng seminar sa umaga at First Confession sa hapon. Sa mga nais pong sumali ay magpalista lang sa inyong chapel officers. Magkakaroon rin po ng monthly meeting ang MSPC members sa ngayon pong linggo, May 24, sa ganap na 1:30 sa hapon sa Woodcraft Chapel. Inaasahan po ang inyong pagdalo. Sumuli paalaala sa ating Pastoral Council na magkaroon po tayo ng pagpupulong regular monthly meeting po natin mamayang hapon sa ganap na 1:30 doon po sa Woodcraft Bayanihan. Mahalaga po ang ating mapag-uusapan, lalo-lalo na ang
culminating activity natin ng Flores de Mayo, ang piyesta ng Sacred Heart sa June, no? At iba pang magawain natin sa loob ng mga buwang ito. Bago dumating ang ating kapestahan, pagpaparangal natin sa ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. At muli sa May 30, araw po iyon ng Sabado, ay magkaroon po tayo ng closing o culmination ng ating Flores de Mayo. Sa umaga po ay gaganapin natin ang closing mass sa loob ng banal na misa, ay ang First Communion na makabataan na umattend ng ating Flores de Mayo. Nag-edad 9-year-old pataas. No? Kay 20-year-old na hindi pa nakapag-First Communion, pwede po siyang mag-First Communion. No? Basta dumaan lang po siya sa ating mga proseso at mga pangangailangan. No? Pagkahapon po, sa ganap na 5 o'clock, ay magsimula po ang ating Santa Cruzan at ang prosesyon. No? Dito po sa Gate 2 ng WIP sa harapan ng Jordan, magsisimula ang ating Santa Cruzan kasi sira po yung daan. No? So ayaw natin na makadisturbo po tayo sa maraming tao. No? So parang dito na lang tayo mag-start sa second gate ng WIP, no? Yung ating Santa Cruzan, papunta po doon sa Woodcraft, Bayanihan. Pag-usapan po mamaya, no? Sa ating meeting, no? Yung final po natin na starting point ng ating Flores de Mayo, no? So sana ay magkaisa po tayo at magtulungan para sa gawaing ito. Maraming salamat at magandang umaga po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naiaalay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at huwag na huwag kalimutan, palaging hingiin ang kaloob ng Espiritu Santo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.